Lahat naman ng tao ay gustong magkarelasyon. Hangad pa nga ay pangmatagalan. Marami namang nagtatagal talaga. Maraming ding nabibigo. Masakit mabigo at layuan ang taong minamahal. Meron akong 5 praktikal na gawain para talagang mabaliw siya sa iyo at di kanya malilimutan kung kayo man ay maghiwalay. Una, pagbigyan nyo ang mainit na tawag ng inyong sexualidad. Medyo bastos. Pero mapapansin mo rin naman siguro sa iyong partner na minsan ay nasa kainitan siya at may gustong gawin kung kayong dalawa lang. Tawag ng laman, ika nga. Nasasabi kong praktikal lang na pagbigyan nyo ang init na nararamdaman nyo dahil parte ito ng inyong relasyon. Nasa inyo na kung hanggang saan. At pag pinagbigyan mo ang kapartner mo, ay galingan mo na. Kung kailangang mariing halik, ang ibigay mo na may kasamang paglasap ng kanyang dila, gawin mo. At kung nasa legal na edad naman na kayo at nagsasama na, ay bembangin mo na ng talagang todo. Gawin mo nang walang keme yung mga bagay na magpapatirik sa kanyang mga mata at magkailang makararating sa langit o gloria. Oh, praktikal lang yan, pero di kanya makakalimutan. Ito, pangalawa, huwag ka na masyadong maniwala na hindi mahalaga ang pera sa isang relasyon. Maging praktikal nga tayo. Di mo din makukumpleto ang kasiyahan yung karelasyon kung salat ka sa pera, di ba? Gawin mo kung meron ka rin namang pera, puntahan nyo ang mga lugar na gusto nyong puntahan o kaya gawin ang mga bagay na magpapasaya sa kanya. Taas nyo mga kamay nyo kung naniniwala kayo na di mahalaga ang pera sa panahon ngayon. Praktikal lang na magbanat at magpayaman para sa ikabubuti ng buhay at karelasyon mo, di ba? Kung well provided mo siya ng mga pangangailangan niya sa buhay, sa tingin mo, iiwan ka ba niya? Siguradong kapit na kapit siya sa'yo, di ba? Ito, pangatlo simple lang, maging parating malinis at maayos sa katawan. Di naman mahal maligo at magpabango, di ba? Pag parating kang malinis at mabango, nakakadagdag ng panghalina sa opposite sex, di ba? Paano ka naman magtatagal sa isang karelasyon mo na amoy baktol at parang di nagsisipilyo o naliligo? Sasabihin nyo naman na di mahalaga ang pisikal na aspeto sa larangan ng pag-ibigan. Huwag nga tayong plastic. Naghahanap naman tayo talaga ng at least maayos at malinis na pangangatawan. Sarap naman kaya yakap-yakapin at bembangin kapag mabango at sexy ang partner mo, di ba? Eto, pangapat, ibigay mo na ang best performance mo pagkasama mo siya. Ang sinasabi ko dito, maging mapanuri ka sa mode ng kasama mo. Minsan gusto niya masaya kayo. Ikaw naman tong mag-iinarte, naglulungkot-lungkutan, nagagalit-galitan. Ano bang klaseng todo ng performance ang sinasabi ko? Hindi yung nagugustuhan niya. Magluto ka ng maayos, pilitin mong pasarapin, di ba? Kung may pinapagawa sa'yo, pag-igihan mo. Kung gusto niyang masarap at matagal na bimbangan, ibigay mo yun. Uy, kung kailangan mong halikan lahat ng parte ng kanyang katawan, ay gawin mo kung ikasisiya niya, di ba? At ito ang panglima at panghuli. Maging mahaba ang pasensya at maging mabait ka parati sa kanya. Ang mga babae, likas na sa kanila ang mag-inarte at tuyuin. Kung ikaw na may malinaw na pag-iisip at pangunawa sa mga gawin niya, ay di kanya iiwan. Tao lang naman tayo, syempre may hangganan ang lahat. Yung galit di naman na itatago yan, lalabas at lalabas yan. Pero isang nakakabighaning ugali ang marunong kang magtimpi at madaling umunawa. Umalis man siya, parati kanyang maalala na kahit nagagalit na siya, may taong nagpapakalma at nauunawaan siya. Kaya nga panglaban sa apoy at tubig, di ba? Ganon din sa magkarelasyon. Huwag mong sabayan yung apoy ng damdamin niya. Huminahon ka lang at tulungan mo siyang humupa. Ideal partner ka na niyan. Hahanap pa ba siya ng iba? Di ba? At yan mga kalabidab sa mga praktikal na mga gawain na pwedeng magpatibay sa inyong relasyon. Sa paglakbay natin, kailangan natin ng kaagapay at mas mabuti kung ang kasama mo ay ang taong di ka iiwan kahit anong mangyari.